Hi mga boss, good day. So update na naman tayo mga boss para sa ating mga alagang baboy. So dito tayo ngayon mga boss, no, sa mga baboyan natin. Tingnan natin sila. Update natin mga boss. Time check, nasa 7 AM ngayon dito sa area natin. So ito yung mga pinapalaki natin mga boss ng mga bagong inahin. Ito mga dumalaga pa to mga boss. Yan. So kuwan sila mga boss, 5, no? Lima yung mga pinapasabay natin mga boss, no? Na mga bagong inahin natin. Yan, naka free range yan mga boss. Free range, then naka electric fence. So ang location nila mga boss, ang location nila, nandito sila malapit sa ating brooding area. Yan. Kita nyo? May nanganak na tayong inahing baboy mga boss. Isang inahing baboy. Nandun. Tingnan natin mamaya. Yan. Papuntahin mga boss. Tingnan ninyo mga boss. Oh. Malawak yung area nila. Malawak. Yan. So, malaki talaga yung ginagalaan nila. Ganito mga boss, maganda pag nasa isang kulungan at magkasabay yung mga pinapalaki natin na mga inahing baboy, no? Mas maganda yung ganun mga boss, nasa isang kulungan para hindi sila magpapatayan mga boss. Kasi pag hiniwalay-hiwalay mo yan sila, for example may hinalo ka dyan na bagong kunwari malalaki na yan, tapos may bago kang nilagay dyan, so kawawa, no? Kasi parang territorial sila, inaaway nila mga boss, no? So maganda pag ganito, nasa magkakasama sila, maliit pa hanggang sa maging inahin na sila mga boss, para nasa isang kulungan lang sila, hindi sila magpapatayan mga boss. So yun. So bago pala tayo mag-proceed dun sa kabila mga boss, no, i-shoutout ko muna si Sir Juari Andrada mga boss. So thank you sir sa pag subaybay, no? Thank you sa pakikinig, pagsubaybay sa ating mga video. Si Sir Juari, thank you sir. Yun, proceed tayo dito mga boss sa ating next. So yan, so may tanong pala si Sir Juari dito guys sa ating electric fence. Yan, oh. So ito ngayon, so before tayo mag-proceed dyan sa ating electric fence energizer, dito muna tayo sa ating baboy, oh. Tingnan niyo guys. So pag nanganganak na yung baboy natin, lipat sila dito sa brooding area natin guys, na malapit sa bahay para mas maganda yung monitoring natin, no, sa mga biik. Yan, kasi delikado yan guys pag nandun mo yan sa malayo, naiipit yung mga biik kasi guys. So mas maganda pag nasa malapit lang. Kaya ginawa natin tong, simple lang naman tong brooding area natin. Yan. So dito tayo guys sa ating electric fence energizer. Yan. So dalawa yung energizer natin dito guys, no. Mayroon tayong solar, yun yung ginagamit natin doon sa kabila guys, yung nandun sa malayo natin na free range area. At dito sa malapit sa bahay, ang ginawa natin, nag-install tayo ng electric fence energizer na direct sa power natin. Yan. Yan, oh, yan yung linya niya guys. Yan, papunta yan doon sa energizer. 12 volts lang naman yan guys. Ang capacity niya 12 volts. Ano? Naka-DC talaga yan. Yan. Yung counter niya ito. So 12 volts yan mga boss. Papunta yan dito sa ating dito sa wire natin. So tanong ni Sir Juari, no, kung anong kaibahan ng dalawang energizer na to, anong mga advantage at saka may disadvantage. So meron guys, meron, no. So unahin natin yung advantage.
no? Unahin natin yung advantage ng electric fence na direct to DC. Or itong natin, itong nakakonect sa power natin line. So dito sa amin sa Socoteko. So maganda nito guys, itong electric fence energizer natin yan. Ang nakagandahan yan, yung coverage niya. So coverage yan guys, around 15 kilometers. So napakalawak, no? Malawak yung coverage. Kung mayroon kang maraming, saka malawak siya guys. Tapos yung flow ng kuryente sa wire 12 volts pa rin, no? Maintain 12 volts. So maganda talaga. Maganda yung kanya, yung tawag nito, yung distribution ng wire. Ganyan. Napakalawak yun guys, oh. Papunta yan dito sa kabila. Yan. So isa lang yung source niyan, ito. Tapos another advantage rin nito, mas mura to guys. Mas mura to mga boss pala, no? Mas mura to kumpara doon. Nasa kuan lang to 1.3, no? Nasa 1.3 lang to, or 1,000 to 2,000, no? So mas mura siya. And disadvantage nito, yun lang, pag walang kuryente, brown out or whatsoever, no? Brown out, wala ring power yung ating line. So yun yung isa sa disadvantage niya. So yun yung pinaka disadvantage dito guys, nitong electric fence natin, no, na connected dito sa ating main line. Yan. So pag walang brown out, walang kuryente. So compare natin yan doon sa solar natin guys. Ang advantage naman ng solar natin, all around 24/7 guys, may kuryente yon. 24/7 kasi naka-battery kasi yon. Meron siyang battery. Tsaka so naka-charge siya palagi guys, no? Lalo na pag may araw. So always charging siya. Sa gabi naman ginagamit niya yung battery. So yun yung advantage nun guys, nung solar panel natin na energizer. So tapos sa coverage naman, medyo maliit lang yung coverage niya guys, kasi naka 600 meters lang yun guys. Kumpara mo dito na 15 kilometers, so 600 meters yun. Tapos sa pricing naman, mas mahal yun. Mahal yung solar natin. Although one time payment lang naman yan, and naka 2 years na kami, almost 3 years na nga na ginagamit namin, still working pa rin. So yun yung kanya. Ang cost kasi nun guys is nasa 12k, nasa 12k yun. So pricing mas mahal yun, pero 24/7 yun. Kahit na mag brown out guys, yung huka natin may power pa rin. So yun lang naman guys yung disadvantage nun. And kung maliit lang naman yung kulungan mo or ano, pwede na yung solar. Pero kung malapit sa bahay, tinatry kasi namin itong electric fence kung okay lang ba dito. So far so good naman. Bago pa to guys sa amin, bago pa namin yan tinatry kung okay lang ba. Sa Lazada lang din namin nabili yan. So ipopost ko yung link sa baba. So yun guys yung update natin, no? So meron tayong mga future na mga inahing baboy. Ito, meron tayong nanganak na mga inahing baboy. Ito pa yung una guys. Yan. Yan pa yung una, no? Nakatulog pa yan. Maaga pa kasi. So 11 na mga biik. So meron tayong 11 na mga biik, no? So biik production kasi itong galawan natin dito. Sa biik tayo kumikita guys, hindi sa karne or ano. Kasi mas medyo mabigat yung karne, masakit sa bulsa pa. Ipakaya yung meat production. Pero baka sa susunod, no? So yun. And yun pala, no, si Sir
Andrade ang nagtatanong nun. So thank you sir sa pagtatanong no kung ano yung advantage at disadvantage ng dalawang energizer natin. So yun lang boss, thank you sa pakikinig, no? Thank you sa panonood ng ating vlog. Saka sa hindi pa nakasubscribe, ano pang hinihintay natin dyan? Subscribe na. Madali lang yan guys, subscribe na. See you sa ating next video. Peace